So yun guys, welcome back sa channel natin. So, meron kasing nag-request kung pwede daw na makapag full review tayo ng game, no? Siguro mga new player sila na gusto nilang subukan yung MMO Monarchy. Anyway, subukan natin, no? Siguro hindi man natin matatalakay lahat. Kasi sobrang lawak na ng ng MMO Monarchy. Kumbaga, kung hindi discuss natin ng full game review to, baka hindi natin matalakay lahat, ano? Baka sobrang dami ng nangyayari sa MMO Monarchy ngayon, baka kulangin ng isang oras natin, no? Anyway, saan ba natin sisimulan? Simulan natin i-shoutout, no? Simulan natin i-shoutout natin yung mga subscribers natin, yung mga sumusuporta sa atin, no? Kahit kakaunti yan, guys, solid yung mga sumusunod sa atin. Yung mga patuloy na nanonood, kahit na hindi nakasubscribe, goods na goods yan, wala tayong problema dyan. So, shoutout natin lahat yan, sa lahat na nakakilala sa atin sa game, no? Sa mga ka-server natin, sa mga cross-server, sa mga nakaka-PK natin. Shoutout sa inyo lahat, guys. Yung mga nababad trip sa PK, no? Yung mga, tip ko lang, no? Para sa lahat ng mga player, kung maglalaro kayo na MU Monarchy, guys, PK game kasi talaga to, no? So, kung kayo ipikunin sa PK, guys, medyo mapipikong kayo rito sa game na to kasi talaga marami nagpi-PK, di naiiwasan, no? So, bago natin simulan yung full game review, unahin na natin yung PK, no? So, shoutout dun sa mga nakaka-PK na sa cross server. Pero ang pinaka tip o suggestion, guys, pag PK, walang problema 'yon, talagang enjoy lang ng game, no? Hindi nyo kailangang sumama yung loob, gawa ng PK kasi hindi lang naman dito sa MU Monarchy, halos lahat naman ng game may PK talaga, no? Tapos talagang laging may mas malakas sa inyo, no? May mga spender na sobra-sobra, yung iba nga spender na natatalo pa ng ibang spender, eh. 'Di ba? Mas masakit na kung spender ka, tatalunin ko ng mga F2P lang or semi-spender lang, 'di ba? Ibig kong sabihin, paano ka mananalo sa game pag ini-enjoy mo yung game. Okay ba? Na-PK ka na mas malakas sa'yo, okay lang yun, hindi kahihiyan yun. Kasi mas malakas sa'yo yun, eh. Pero pag na-PK ka, pinatay ka ng mas mahina sa'yo, yun ang parang hindi maganda. Kasi parang ang bobo mo na noon, eh. Actually, hindi ko naman sinasabing no? Kasi meron tayong mga kalaban na mas malakas talaga yung power sa atin, kaso natatalo natin sila. Kasi minsan talaga, guys, hindi lang sa pag-i-spend, may diskarte kasi sa paglalaro. No? Merong mga, yun, pinag-aaralan din kasi yung game. Pasok natin sa game, no? Hindi lang basta laro ka lang na laro, hindi mo inaalam kung paano yung mga... So, meron kasing ganong player, no? Na minsan isip nila, spend sila ng spend, hindi nila inaaral kung ano bang magandang i-upgrade muna or anong pangontra dun sa mga tumatalo sa kanila. Pinag-iisipan yon, no? Para sa akin. So, yun lang. Shoutout lang natin yung mga lahat na nakakilala sa atin. Subscriber, hindi subscriber, nanonood, hindi nanonood. Shoutout pa rin natin yan. Lahat ng mga ka-server natin, kakilala natin sa mga GC. Sa lahat ng mga nakaka-PK natin, guys. Sorry na agad. Akin yun. Baga, laro lang naman, no? PK, walang problema. All goods tayo dyan. Okay. So, simulan natin sa ano ba unang i-discuss natin sa MU Monarchy, no? Siguro ang pinakamagandang i-discuss natin sa MU Monarchy, classes siguro, no? Siguro ang pinakamagandang i-discuss na una sa MU Monarchy yung classes, no? So, ilan bang classes ang meron sa MU Monarchy? So, merong Dark Knight yung una, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator yung pang-apat, Dark Lord, Summoner, Grow Lancer, pang-pito, Rage Fighter, ito yung pinakabago, no? Rage Fighter. So yun, guys, mayroong 7 class sa MU Monarchy, no? At lahat ng class, guys, may kanya-kanyang may kanya-kanyang may kanya-kanyang role din or may kanya-kanyang kontrapelo. Kumbaga, yun ang ibig ko sabihin. Yung iba kasi naglalaro lang, hindi rin nila inaaral, no? Actually, itong Dragon Knight, ito yung most peak na mga spender. Okay? Pangalawa sa most peak na mga spender is Summoner. Ito. Bakit? Itong dalawang character kasi na to, itong dalawang class, ito kasi yung mga pag-spender ka, may mga burst damage kasi sila. Okay, sila yung parang kayang mag-one hit talaga sa'yo, isang bato lang sa'yo ng combo ng skill. O minsan nga isang skill lang, eh. Yung BK nga, pag inabot ka ng fatal na may combo, patay ka kagad talaga, eh.
Okay? Pero hindi ibig sabihin na goods na yung BK, yung Dark Knight, at saka yung Summoner sa lahat. May mga kontrapelo din to guys. No? Unang-una, lahat ng classes, merong 2 subclass. Okay? So, bawa, Dragon Knight, meron siyang STR type, meron tank type. Okay? Ganon din sa Dark Wizard. Meron ding pure damage, merong swiftness na medyo agi type siya. Tapos sa Fairy Elf naman, merong agi elf, merong energy elf, yung buffer. Yung Magic Gladiator naman, merong energy type, may STR, yung parang assassin. Yung Dark Lord, merong STR na damage type, meron ding Cha build, yung pure tank na support talaga. Summoner, ganun din, parang wizard, no? May burst type, tapos meron parang support type. Okay? Grow Lancer, parang BK, meron siyang STR type, meron siyang tank type. Yung Rage Fighter naman, ganun din, may damage type na mage type, at meron naman siyang tank, ay meron siyang STR yata yung damage ng Rage Fighter. Hindi siya ako familiar sa kanya, no? Tapos yung mage type yata yung tank. So parang ganun. Ang ibig ko lang sabihin, kung i-finalize natin, merong 8 class at meron silang laging 2 subclass. Normally, yung subclass nila, isang damage, isang support. So ganun siguro ang pinakamagandang explanation, no? Para sa mga classes ng MU Monarchy. Okay? So, idugtong natin sa classes yung PK system, no? So, yung PK talaga guys, parang after level 50 may PK na. Okay, so, kaya lagi yan pag bagong bukas yung server, umahatikabo talaga yung PK, no? Hindi talaga may iwasan. Which is, good pa rin. Bakit? Kapag marami kasing PK, ibig sabihin nun, may engganyo magpalakas yung mga player. Alam mo yun? Yun yung nagbo-boost minsan sa player para magpalakas eh. Yung iba naiinis, yung ba umiiyak, yun yung mga para sa akin ha. Hindi naman, so wag naman sana ma-offend, no? Yung mga iyakin sa PK, guys, para sa akin, yun yung hindi mga gamer, eh. Kasi pag matagal ka ng gamer, parang yung PK sa'yo, parang yun yung nagpapaboost sa'yo na magpalakas, eh. Hindi para umiyak ka, no? Kumbaga yung PK, pag lagi kang pinapatay, yun yung parang magpapagana sa'yo na, pucha, babalikan ko to. Kailangan magpalakas ako, anong kailangan kong gawin. Ganun yung mindset ng mga gamer, eh. Pero pag pinatay ka dahil PK, open PK, iiyak ka, hindi para sa yung game na to, which is usually, lahat ng game, ganun naman ang, no? Talagang may PK eh. Ayun, kung talagang ayaw mo ng PK, so hindi MMORPG ang dapat mong laruin. Yun ang suggest ko. Pero pag ganitong MMORPG ang game, guys, asahan nyo yung PK, pero para sa akin, no? Yung mga nagpi-PK na mga umiiyak, mga ewan ko lang ha, hindi siguro sila matagal na naglalaro kasi pag gamer ka talaga, kung lalo na kayo nabutan nyo pa yung dating MU, no? Yung 2002-2003 na MU. Talagang doon kasi nag-umpisa yung grabing PK talaga, no? So yun lang, so yung may PK system, MU Monarchy, mabilis din ba magpa-level? Meron bang mga auto? Meron din, may auto AFK, MU Monarchy. So, pag 12 AM na madaling araw, hanggang alas 8 yata, ng umaga o alas 6, di ko lang sure. Pwede ka mag-AFK sa mobs, no? Magle-level ka. Yung iba ginagawa nila, pinapwesto lang nila ng AFK, tapos ino-off nila. Parang nakukuha naman yung XP. So, parang, ako rin, hindi rin ako sure, no? Pero parang, na imbis na nakabukas yung cellphone mo magdamag, iwan mo lang siya sa AFK mobs, no? Tapos kinabukasan meron kang makikitang offline XP eh. So hindi ko lang alam kung parehas yung nakuha ang XP. Okay? Sa mga quest guys, magaganda yung mga historic quest ng MU no, sa umpisa, no, hanggang level 300 yata historic quest. Actually medyo mahirap yung iba, lalo na pag kukunin mo na yung mga items na kailangan mong ipunin. Gawa nga ng uso yung PK agawan. So mahirap, may challenge din. Ano pa? Sa mga gears naman guys, okay din naman yung mga gears. So, merong iba't ibang tier sa ngayon. Parang, meron ng T17, no? Parang dati hanggang T15 lang yata, eh. So, nag-improve na rin kasi yung level cap. In-update na rin yung level cap, no? Sa animation, para sa akin, goods na goods. Ewan ko sa inyo, meron kasing mga gusto 3D talaga ako para sa akin. Ito kasi yung parang, di man siguro kasing katulad nung dating MU, parang halos replica kasi siya. So, parang 2D siya na, 2D style na medyo maganda rin yung graphics. So, okay sa akin yung graphics. Events, guys, napakaraming events ng MU Monarchy. Maniwala kayo sa hindi, alas 8 pa lang ng umaga, nag-e-event na kayo. Ayun, no? Guys, napakarami kung i-discuss ko lahat. Parang simula pag-reset ng server kasi meron ng warrior quest,
Tapos meron ng Endless Sea, parang alas 9 yata, alas 10 may Endless Sea na, no? So sa events guys, di kayo maboboring, napakaraming PvP events, meron namang PvE events din. Siguro lang sa loots, no, hindi masyadong mabait yung Monarchy sa loots, pero nakaka-farm naman kahit papaano. Ang isa pang tanong ko, pwede pa to sa mga free-to-play player, guys, pwede. Napakaraming free-to-play players na naglalaro dito na lumalakas din kahit papaano. Na nakakasabay sila, no? Talagang kailangan lang matyaga ka mag-grind. Pero kung F2P players ang pagbabasihan, marami, no? Pwede sa free-to-play players to. Okay? So, ano pa? May mga 3v3, 5v5, no? Lalo na mga bagong event. Ang isa lang sa pangit dito sa 3v3 sa ano, no? Sa 3v3 sa tournament actually, hindi naman sa yung minsan yung kagaya rin sa ML, di ba? Yung bracketing. Sa 3v3 kasi tournament, grabe yung bracketing, parang mula server 1 hanggang dulong server. So lugi talaga. Yung mga papupunta sa lower server, ilalaban sila sa mga top server, sa mga naunang server kasi lugi sa level, lugi syempre sa gamit, di ba? Lalo na sa mga naunang spender, no? Hindi walang kalaban-laban talaga. Ano pa? Mga skills guys, cool yung mga skills dito. So bawat class mayroong mga magagandang skill na pangontra, no? So gaya na sabi ko nga, may mga skill na pangontra sa bawat skills. Okay, tapos maraming, ang maganda rito guys, para sa mga F2P, maraming, alam mo yun, maraming items na nafa-farm ng mga F2P na pampalakas. Okay? Depende na lang sipag nyo mag-grind. Actually, yung iba kasi binibenta nila eh. Pero kung talagang yung mga nalulot mo, nilalagay mo din para sa sarili mong karakter. Ito yun yung mga lumalakas na F2P eh. Yung mga ganun maglaro. Yung mga binibenta lang nila yung talagang mga hindi nila kailangan. Ba, mga gears, ganun. Pero yung iba kasing tulad ng Fluorite. O, kung mga Fluorite na kung kailangan nyo, ibebenta nyo pa, syempre, imbis na ipunin nyo para sa inyo, kung ibebenta nyo, malilate talaga kayo, no? Isa kasi yung Fluorite na sinasabi ko is ito, sa mga hindi nakakaalam, mga new player na maglalaro. Ito yung Fluorite, ito yung nilalagay sa mga gears, na pampalakas ng attack, ng damage, ng depth, at saka ng HP. So meron siyang apat na Fluorite pero tatlong siya, attack, depth, HP. Okay? So para din natin pahabain. So ano pa? May mga XP events, no, gaya ng Devil Square, Blood Castle, Guild War guys, napakaganda ng Guild War dito, lalo na kung bagong server kayo, lalo na pag umabot kayo ng 300, magkakaroon ng cross server war, yung War of Gods, no, yung WoG na tinatawag namin dito. So kung gusto niyo mapanood, may mga video ng WoG dito sa YouTube account natin, no, may mga videos diyan. Napakaraming PK events, Ethereal Pack, Vulcanus, DTR. So magi-enjoy talaga kayo when it comes to PvP. Okay, so yun yung ibig ko sabihin. Ano pa? Pwede pang i-discuss natin dito sa MU Monarchy. Ito, isa sa mga magagandang ng MU Monarchy, mga gears, no? Ito, guys, oh. Di ba ito yung original na gear natin? So ito yung mga set, mga T14. Ito yung mga tier gears. Ito, T1 hanggang T17 yata. Ito, wala pa yatang 18, ewan ko lang. So ayan. Bukod dyan sa set nyo guys, napakaraming set. Okay? Yan, may Archangel set. Merong Freya set. Nakukuha itong Archangel set sa mga nakukuha rin yung mats ito sa event, hindi lang lahat. Freya set, event, yan, Glorious set. Ito yung nakukuha sa 3v3 guys. Ayun, ang bago pala nilang pakulo. Pwede nang i-up yung Glorious set, no? Sa mga hindi nakakaalam. Pwede nang i-up yung Glorious set nyo guys. Ito, Friar set, sa event din ito nakukuha. Cincha outfit, eto hindi sa event, para sa mga spender. Blessing Angel, eto yung nakuha ang match sa 3v3 sa Turna. Shining sa 3v3, 5v5 yata to. Tingnan natin sa nga ba. Alam ko sa 3v3, 5v5 yung match nito eh. Brilliant, ito yung pinakahuling set, no? So guys, maraming set na binubuo na pampadagdag sa attack at depth din yun na pwede sa mga free-to-play players. Okay? Yung siya sa magagandal sa Monarchy. Napakaraming event na nakakatulong sa mga free-to-play players. Okay? So yun, may pumasok ng sama tayo. No? Ito Endless Sea, no? Isa sa mga event. So dito na ako yung run, sama lang tayo. Kasayang yung pumasok ng event. No? At least habang nagkukwento tayo, meron tayong ginagawa. So ayan.
So itong event na to guys, PvP rin to, parang agawan ng flag, tapos agawan ng base. Dito rin nagpa-farm para sa runes, no? Ano pa? Merong tinatawag ditong master talent. So ito yung iba, dito yung ibang skill yung makukuha. Ito yung sekreto actually ng ibang player, no? Na pampalakas, kasi kailangan nyo talagang pagigihan na ma-level up nyo yung class talent. Yung general tab, ito yung general talent na makukuha to kapag level 500. Kaya lang guys, kuha lang tayo ng plug. General talent, meron ding skill talent. Eto, skill talent. Artifact, meron din, no? Basta puro pampalakas ng ano to guys, puro pampalakas ng character nyo. Yung tab na to kasi, puro to sa mga skill, no? Pang-upgrade ng skills, bagong skills, pang-enhance ng skills, mga ganon. Ano pa? Cards, meron ding cards tong MU Monarchy, meron ding mga cards, no? Itong mga cards, ganun din ang bigay. HP, depth, damage reduction, pampalakas din ng character. Ano pa? Runes, nabanggit na natin. Elements, guys, ito, meron ding elements na nakukuha dito sa game. Dito nyo nakukuha yung panggawa ng Freya set. Okay, kailangan nyo makabuo ng magagandang mythical element, no? Para makapasok kayo ng Kundun. Ano pa? Guildmaster event, no? Itong Guildmaster event, maganda rin itong pang farm ng mga accessories nyo. Itong ring, necklace. Yan, meron kasi mga ring tsaka necklace, no? Isa ito sa mga importante sa game. Attack depth din ang bigay niyan. Ano pa? So, wala siyang pet, guys, no? Meron lang siyang hindi ko alam kung pet ang tawag dito eh, pero siguro pwede na siyang pet. Merong buff angel, no, tsaka demon. Yung angel, ito yung for defense, damage absorb. Yung ang katabi naman nito, yung kasama naman nito is demon. Asan ba? Demon natin, kung makita eh. Teka. Demon, nasan ba? Hindi ko makita. Ayun, ito. Yung imp. Ayan, buff demon. So, para naman siya sa damage bonus. Okay? So, ano pa? Pag-ups ng mga gears, meron yan. Kaso, napakahirap. No? Pang-enhance ng gears, ito yung pagpa-plus. Makikita yung mga plus dyan. Yan yun. Boost, ito rin yung makikita yung plus na kulay green sa baba. Napakahirap din. Yan. Accessories, ito yung mga rings, tsaka earring, no? Tsaka necklace. So, dyan nakukuha ibang attack. Inlay, ito yung fluorite na sinasabi ko sa inyo. Meron na rin bagong slate. Ito yung isa pang pang-boost ng pang-boost ng attack, itong slate. So bago yan. Salvage, ito yung pambasag ng mga ito. Pag gusto niyo basagin yung mga nalulot nyo kung wala sa inyong silbi. So ang kapalit niyan, makakakuha kayo ng mga powder, no? Para pambuo ng mga fluorite. Gear stock, so pwede kayo mag-stock ng mga gears nyo, ng mga options. Transfer, bago kayong weapon, ililipat niyo yung mga plus ng options ng plus option ng kunyari itong bow na to, kunyari plus 34, gusto yung ilipat sa bagong bow, matatransfer nyo siya. Amp, so bago to, ito yung amplify ng damage ng mga gears at weapons. Renew, ito bago rin, para siyang inlay, no? Nagkakaroon ng bagong slot yung gears nyo. So ito yung nasa dulo, yung pang-enhance naman ng mga renewed essence, ng mga slot na to, no? Pwede nyong upgrade. So ano pa? Ano pa bang pwede natin i-discuss? Di ko kasi alam kung na-discuss na natin lahat, no? So yung bag natin na pupuno, may recycle. Saan nakukuha yung MU coin? Ito yung MU coin, actually ito. Ito yung currency ng game, no? Ay, wala. Ito yung MU coin. Ito kasi ito. Itong nasa right side na numbers. Ito kasi gold. So, pambili lang yan ng pots. Yung mayroon ding diamonds, no? Yung ginagamit ng mga spender sa pambili ng mga items nila. Yung guys, yung mga diamonds pala, may malaking tulong, no? Tip lang para sa mga gumagamit ng Dias, saan nyo gagamitin yung diamonds nyo? Ang dami nang napapanood sa YouTube na video ng paggamit ng diamonds. Pero para sa akin, guys, ang pinaka-wise, no, na paraan kung saan nyo gagamitin yung Dias nyo, yung diamonds, ay yung Tuesday event. Itong box na to, ayan, yung time pack kung tawagin.
Pag Tuesday guys, dalawa to dalawang tab to Merong isang tab dito na diamond sa pambili nyo, doon nakukuha yung mga pambuo ng mga accessories gaya nito. Ano bang accessories na meron tayo ritong... So wala, punta tayong Noria, teka. Alam niyo yung mga Archangel accessories, dito doon nakukuha, doon nabibili. Kung gagamit kayo ng Diaz, kung spender kayo, no, gamitin niyo yung diamonds niyo sa pagbuo ng mga ganito. Itong ay tulad niyan. Ay hindi yan, hindi itong orb na to sa ano to Ito guys, itong angel crystal na to, no. Binibili ng Diaz to guys. Iniipon siya, kailangan niyo ng 80 pieces. So kada linggo ay kada Martes merong tab, no? Merong tab na lumalabas dito para makaipon kayo niyan. So magiging dalawa yan. Okay? So para sa akin doon sa mga spender, no, sa maraming diamonds, ang pinaka-wise na paraan para gamitin diamonds nyo, ipunin nyo yung mga ano na yon, yung mga tawag dito, yung mga accessories, yung mga pambuo ng accessories, gaya nito. Kasi meron yata tayo sa bag nito, kulang lang ito. Eto. Ayan, Everfrost Heart. Ayan o. Iniipon din yan. Pang ano kasi yan guys, pang gawa ng mga accessories na pampadagdag ng mga ng mga attack, depth, mga ganon. Tapos magkakaroon kayo ng extra skills, no? Pag nabuo nyo yung mga yan. Okay? So, ano pa? Ano pa bang pwedeng ito yung tournament, no? 3v3 rank match. So, ito yung sinasabi kong isa sa mga pangit dito sa MU Monarchy, no? Yung bracketing ng tournament na to kasi masyadong malaki yung range. Dapat to nililimit lang nila sa alam mo yun, by level, ba 500 to 550 or 550 to 600. Kaya ganun lang sana para yung match naman yung laban, no? Ang ginagawa kasi nila, parang sinasama-sama nila lahat. So natural, yung maglalaban lang in the end, yung talagang mga high level na mga spender, no? Kasi kapag halimbawa, level 700 to 800 lang or 750 to 800, at least yung mga makakasali doon, alam mong mga lumang player na. Kung spender man yung iba doon, wala na tayong magagawa, pero at least nasa level bracket sila. Yun ang ibig kong sabihin, no? Sana baguhin ng MU Monarchs yun, no? Sana mapanood ng MU Monarchs ito at i-translate na yung sinasabi ko in English. Sana baguhin nila, no? Yung rank match bracketing nila. Okay? So ano pa? God Trial guys, ito sa mga event. Napakaganda na itong event at dinagdag nila kasi dati napakahirap gumawa ng Gen 4 wings. Ito, itong Gen 4 wings na to guys, napakahirap gumawa nito dati. Ngayon dahil sa nagkaroon ng God Trial, ito, napadali siya kasi malulot nyo itong Garuda Feather. Ito, Tattered Garuda Feather na pangbuo ng Garuda. Mapafarm nyo siya dyan. Medyo matagal lang talaga pag hindi kayo gumastos ng MUC, pero at least mabubuo nyo siya, no? Yun ang kagandahan. So, tatlo yan. Meron na rin for Gen 5 at meron na rin for Gen 6. Okay? So, ano pa? Trade system. Ito yung trading hall. So, dito nyo nabibili yung mga items na pang-upgrade nyo, no? Mapakaraming items dito. Mga equip, mga fluorite, panggawa ng wing, element, lahat nandito. Okay? So, trading lang. May trading log siya. Yung mga, kung ano yung binili nyo, tsaka nabenta nyo. Ito yung shelf nyo, kung maglalagay kayo ng item, yun, kunyari mga tinitinda nyo, yan, pwede kayo magtinda. So, ano pa? Pwede natin i-discuss, mga bosses, guys, magaganda yung mga bosses dito ng event boss. Merong field boss, merong excellent boss, cross server boss, ito yung mga RB o red boss na pwedeng magkita-kita yung mga nasa ibang server, cross server, pero hindi lahat na may bracket lang. Tapos, mystical boss, ito Kalima boss, so cross server din yan. Okay? So, ano pa? VIP system guys, napakaganda ng VIP system dito. Pwede sa mga free to play din, yung alam talagang maluho siya. Bakit maganda? Kasi napakalaki nung binibigay ng VIP system niya. So, hindi lang siya pang spender, pang mga free to play player din. So, makikita nyo naman guys, stats, ang laki ng dagdag, 360, XP bonus, drop rate, yan lahat, kung ano yung nababasa nyo dyan, yan yung binibigay niya, VIP. Okay, pero hindi lang siya pang spender, no? Pang mga free to play din, goods na goods. So meron siyang diamond store,
MU Coin Store, eto, may Diamond Store dito, yung mga binibili sa Diaz. Yung mga tamad mag-event, dito bumibili, no? Ano pa, Guild Store yan, meron tayong Guild Store. Napakaganda rin itong Guild Store. Ito yung Endless Sea Store, yung bago. So, ano pa? Siege War, nabanggit ko na yung Siege War na yan. Yan yung local server war. Cross server guys, ito yung Divine Realm na map, no? Pag pinuntahan natin yan, mapupunta tayo sa cross server map. Okay? So pagdating dito, open PK talaga sa lahat, no? So pwede, ang hindi nyo lang makaka-PK dito yung mga ka-alliance nyo, union. So ito guys, malaking market din to sa mga hindi pa nakakapaglaro ng MU Monarchy. So dito bumibili ng mga items, maraming stall dito. Ayan guys, oh. Para sa mga tindahan. Okay? Dito rin ginaganap yung War of Gods, no? Itong map na to. Itong map na to, dito rin ginaganap yung cross server war. Okay? Ano pa? Daily quest yan, importante pala ito. Daily activity guys, kailangan nyo laging tapusin to kasi mayroong mga reward yan. Ayan, yung mga reward araw-araw, yung mga yan. So, napakadali lang naman yung gawin. Yung daily activity na yan, huwag nyo palalampasin kasi nandiyan yung pang-upgrade ng mga accessories nyo. Okay? By the way, yung warrior quest na tinatawag, ito, yung tong warrior quest na to guys, ang lagi nyong pipiliin dito yung 4 yung reward. Okay? Tulad yan, 3 lang. So, hindi, re-refresh nyo. Libre yung refresh nyan, no? Hindi pala libre, may bayad siyang gold coins lang. So, wala kayong problema. Ano pa? Ano pa ba meron dito? Autoplay, itong autoplay na sinasabi ko sa inyo, ito yung, sabi sa inyo, pwede yung pwestuhan ng AFK, no? Ayan, no? Alas 12 na madaling araw na, pwede nyo siyang ipesto, or kahit hindi alas 12 na madaling araw, puntahan nyo lang sa mga AFK spots. Ayan, pwede nyo i-random teleport, tulad yan, halimbawa pupunta siya dito, yan o, yan guys o. So AFK, auto nyo, pinutin nyo lang tong auto, ito nasa right side. So ganyan na siya. So ang ginagawa ng iba, iniiwan nilang ganyan, magdamag, yung iba naman nilog out. Okay? So ano pa? Merong iba't ibang bosses nga, no? May mga iba't ibang bosses dito. Tulad dito tong event na pinipin ng ito, tutulungan natin sila. Ito guys, oh. Ito, ayan, itong event na to, mag-goods din to. Bakit? Kasi dito kinukuha yung mga materials para makagawa rin kayo ng isang accessory, no? Kaya ito, tara, pakita ko sa inyo. Ito yung SL, kung tawagin nyo sa mga event. Meron dito nyan, tingin ko. Wala na nga ba? Wala na yata. So tara, ito, pasok tayo, tulungan natin sila. So guys, ito yung isa sa mga event, no? Dito pinafarm yung Angel Feather, pang ano nila ng ano, pang ano nila ng tawag rito, pang craft na accessory ni Angel Feather. Okay? So ayan, kailangan yung ilure yung boss dito. Wala pala tayong buff, no? So nilulure to guys, masakit to, hindi nyo kayang tangkehin. Kailangan dito minimum 5 kayo para malure nyo siya. Tapos nababag siya, no? Hindi na siya atake. So kailangan nyo siyang hatakin. Eto, teka lang guys, i-ano natin yung settings natin para makita nyo. Display, ayusin natin yan. Ayan. So ito, kailangan nyo siyang ilure guys, no? Hindi to nyo kayang tangkehin. Kahit gano'n kayo kalakas, hindi nyo to kayang tangkehin mag-isa. Ako na nagsasabi sa inyo. So kailangan 5 kayo rito para mabag, no? Para mabag siya. So eto, lure lang. So katulad ng ginagawa namin, hinahatak namin siya, no? Kung mapapansin nyo. Kasi meron siyang spot na hindi na siya a-attack. Okay? So may ganon. Kasi hindi nyo talaga siya kayang tangkihin mag-isa. Kahit gano'n pa kayo kalakas. Masyado masakit yung bawas na ito. Teka lang, kailangan pa natin umatras ng konti. Wait lang. Kailangan guys, 5 kayo rito, minimum 5. Para mabag to. Konti pa siguro, konting hatak pa. Bag na ba? Tingnan natin, so hindi pa yata. Konti pa. Atak. Itang natin mabag guys ha, para makita nyo. Lalo sa mga bagong server, no? Yung mga new player. Ganito gagawin nyo guys ha. Ilulure nyo yung
red boss na to sa lugar na hindi na siya aatake. Okay, tulad yan, guys. Kung makikita nyo, teka. Ayan, guys, kita nyo? Hindi na siya umaatake. Teka, lalapit ako, Ayan, guys, lalapit ako, guys. Hindi na siya umaatake. Kita nyo ba? So, tinitira na lang siya ng tinitira, hindi na siya umaatake. So, ayan, ganyan, guys. Ayan, kita nyo? Hindi na siya umaatake. So, ganun ang gagawin nyo, guys, sa mga new player, ilulure nyo siya para mabag siya. Okay? So, SL ang tawag nila dyan, ito yan, Descension of Gods. Ito yung event na to. So, dito yung kinukuha yung pang Condor Spark. Yung Gentry na wing. Nandito rin kinukuha yung mats na yon. Paunahan din yan. Tapos yung Angel Feather. Panggawa ng necklace yata to ng Archangel. Ano pa? Ayan, itong mga event na to, guys, merong cross server dragon, red dragon invasion. Ang nakukuha naman dyan sa event na yan is tawag rito XP, maraming XP na nakukuha dyan. So pag early game, malaking tulong sa inyo yun. Yung cross server naman ng mga event, ito yung sinasabi ko sa inyo, 3v3, merong Apex Expedition, Abyssal, parang wala na masyado nito, Vulcanus, cross server 5v5 yan. So ngayon yata to, Thursday, Wednesday ngayon So Thursday siya and Sunday. Ito yung bagong isa sa mga bagong event, pang-upgrade to ng cards Tapos itong Gem Conquest 5v5 din to. Okay? So yun lang siguro, guys, Kung meron akong hindi siguro nasama dito sa video, try nyo search din sa YouTube, baka meron kayong makita kung anumang, meron kayong nakitang hindi natin nabanggit, dito sa Monarch C full review natin ng game, Kasi talagang, guys, napakahirap siguro i-review lahat nito, sa sobrang dami ng ginagawa doon sa game na to. Isa sa maganda sa game na to, guys, napakaraming event talaga. So hindi kayo magsasawang mag-event, hindi kayo maboboring. Actually, lugi na rito yung mga busy sa trabaho, mahirap sumabay. Kasi nga napakaraming ang event, so naiiwan sila. So yun lang siguro, guys, kung meron man tayong nakaligtaan dito sa review natin, siguro try nyo i-check sa ibang videos na lang, kasi marapakaraming event ng game nga na to, ganyan sinasabi ko. Okay? So yun lang siguro, Ano pa bang pwede nating idagdag? Sabi naman natin lahat yung mga events, Kasi itong goblin na to dito nagka-craft, Ito pala yung crafting, yan. Dito nagka-craft ng mga kina-craft. So kung meron kayong mga tanong sa crafting, marami rin sigurong videos para doon, sa pagka-craft. So, teka, wait lang. Subukan natin mag-craft ancient slate. Meron na ba sa weapon natin? So kulang pa. So yun, guys, yun siguro lang ang kaya nating i-discuss, ng full game review. Napakahaba siguro na itong video na natin. Basta isa, guys, sa mga importante sa game na to, guys, kailangan nyo talagang huwag nyo palampasin yung mga events. Napakaraming events na makakatulong talaga sa pagpapalakas nyo. Kahit na maging spender kayo dito, pag hindi kayo nag-e-event, guys, mahihirapan din kayong, alam nyo yun, baka maging ampaw yung build nyo. Yun ang kahit gaano kayo spender, kapag hindi kayo marunong tumingin ng mga event items or hindi kayo marunong mag-up ng mga event items, baka maging ampaw yung build nyo, Baka talunin pa kayo ng mga free to play o mga semi-spender lang. So yun lang siguro, para sa full review ng MU Monarch natin. Ito yung stats, guys. Ito yung dito pag level 1 to 500, dito inilalagay yung mga stat points. So, tulad yan yung AG natin. AG help kasi to. So, AG natin ng mataas. So, bawat class merong ganon. Kung Darknet kayo, STR yon or Mage naman kayo. So, Energy, yung Eng, ito. So, ganon. Kailangan nyo lang din naman makita. At saka may recommend naman dyan na stats, So, ano pa? Skills, so dito rin nire-level up yung skills, kina-craft din siya dito. Pagpo-forge, ayan, pag-boost ng mga items nyo. Mount, guys, meron din mga mounts, napakaraming mounts dito sa game na to. So pagandahan ng mount. Ano pa?
So, merong wings, no? May wings ang MMORPG pero hindi siya lumilipad. No, yung ibang game kasi guys lumilipad gaya nung nilalaro natin dati yung PWI. So, isa yung sa magagandang game na nalaro natin, lumilipad talaga character doon guys. Talagang may silbi yung wings doon. Yung wings dito talagang dagdag lang siya sa options ng attack nyo, no? Attack, depth, tapos yung mga excellent options. So, pero hindi siya lumilipad. Oh, hindi nakakalipad yung ano. Lumulutang lang yung, umaangat lang yung paa niya pa naglalakad pero hindi lumilipad. Oh, tulad nito, halimbawa sa mga bagong player, no? Ay, kaso nakamount eh. Teka. Ayan guys, nakaangat lang yung paa niya, pero hindi siya lumilipad. Ayan, oh. Although parang lumilipad na rin siya kasi nakaangat sa lupa eh. Pero hindi siya umaangat sa ere, no? Yun ang ibig sabihin. So, ano pa? Okay na siguro yon, no? Guys, sa dami ng na-discuss na natin. So, combo pala, nakalimutan natin discuss yung combo. So, merong combo, pagdating nyo ng level 300, magkakaroon kayo ng quest, ng combo skill. So, ano yung combo? Ito yung another skill kapag nakolekta nyo yung mga requirements niya, yung quest requirements. So, magkakaroon kayo ng combo. Merong mga skill na nagtitrigger ng combo. Bawat class meron yun, okay? Meron ding SD. Itong SD na to, ito yung kulay dilaw dyan sa HP bar nyo. Halimbawa, teka, para makita nyo yung HP bar. Balik tayong dungeon. Okay, so yung HP bar, ayan guys, yung kulay green na dot sa taas ng karakter natin sa ulo niya. So, yan yung HP natin. SD, yung pampakunat bago matamaan yung HP nyo, yan yung kulay dilaw sa taas ng green. Okay? Yan yung SD. So, ganun dyan after level 300 din. Magkakaroon kayo ng quest para dyan. Okay, so ano pa ba? Okay na siguro yung guys, parang na-discuss na natin lahat, ano? Kung meron mang naiwan siguro, i-check nyo na lang, no? Kung merong naiwan or comment kayo para ma-discuss natin kung sakali, or mabigyan natin kayo ng link. Baka meron na tayong video ng ibang tanong nyo. So ayun, shoutout natin yung mga, again, no, yung mga nagko-comment sa atin, mga nagre-request ng mga video. So shoutout sa inyo lahat. Sa mga sumusuporta pa rin sa channel to kahit na nawala to, no? I mean, hindi naman nawala, nagpahinga lang tayo, no? So ayun, Zegabel to guys. Zegabel S527. Kahit na matagal tayo hindi nakapaglaro, kahit papano, hindi pa rin pala masyadong naiwan tong karakter natin, nakakasabay pa rin siya, no? Kahit papano. So, yun nga, Zegabel S527 AGL. So, out tayo guys. Out para sa MU Monarch C full game review natin. Okay? So, yun, out tayo. Shoutout sa inyo lahat na nanonood. Out!